Di umano'y privacy breach noong halalan, online lending applications at iba pang updates mula sa National Privacy Commission ating alamin kasama si Deputy Privacy Commissioner Jose S. Bellarmino II ng National Privacy Commission. Magandang tanghali po, sir. Magandang tanghali, Cheryl. Magandang tanghali, Asek Dave. Sir, naglunsad daw po kayo ng investigasyon ukol sa di umano'y privacy breach noong halalan. Ano po ang detalye nito at meron na po bang update sa investigasyon? Tama yan, Director Cheryl. Noong Mayo 12, araw ng eleksyon, nakatanggap po tayo ng iba't ibang complaints, reports sa aming Facebook, sa aming Sprint na privacy email ukol sa pagpo-post ng voters list sa mga publiko na lugar sa hallway o ng eskwelahan. Tayo po ay nagbukas ng sua sponte investigation. Ibig sabihin ho ng sua sponte investigation on our own accord ng National Privacy Commission dahil sa mga reklamong to at mga report, not necessarily complaints, naglunsad tayo ng investigasyon, inaalam po natin kung ano ba yung mga nangyari. At nagpadala na rin po kami ng order sa COMELEC upang hingiin ang kanilang panig, ano nga ba yung mga rasyonale sa kanilang paglalagay ng mga voters list sa public place. Ibig sabihin, kinakailangan ba yun gawin ng COMELEC instead of just the voters verifying their identity sa mismong loob po ng presinto. So, ito po ay titingnan natin kung tama po ba ang kanilang ginawa at ano yung basihan ng kanilang ginawa. DepCom, para sa kaalaman po ng lahat, ano ba yung paraan ng pag-display? Ano po yung tamang paraan ng pag-display ng computerized voting list na hindi malalabag yung ating batas? Asek Dale, wala po tayong sinasabi ngayon na naglabag po ang COMELEC, no? Dahil tulad nga ako ng sinabi ko kanina, tayo po ay nag-iimbestiga at inaantay natin ang kanilang response doon sa ating order. Subalit ang tanong po ba, ano ba dapat ang pinopost sa voters list? Dapat ba na ipinost ang photo kasama ang complete name at ang kanilang mga address? Ito ba ay kinakailangan upang ma-achieve yung kanilang purpose? And ang purpose po nila dyan, I would surmise is para po mapadali ang pag-verify at paghanap ng botante ng kanyang pangalan. So, kinakailangan po ba yon? Sa batas po kasi natin ng Data Privacy Act, may tinatawag tayong Principle of Proportionality and Necessity. Ang ibig sabihin po ba nun ay yung pagproseso, ibig sabihin pag-post nila ng names, ng litrato at ng kung ano pang detalye ay kinakailangan po ba yan? Or sapat na po ba na inilagay ang pangalan at address or ang barangay ng isang botante doon sa voters list na ipinost sa mga public places? So wala po tayong sinasabi ngayon na naglabag sila sa batas. Ngayon po ay titignan natin ang kanilang rationale as to why they did that during the midterm elections. Sa ibang usapin naman po, kabilang po sa mga minomonitor ng National Privacy Commission ang mga online lending app. Ano po in particular yung inyong binabantayan sa mga online lending? Director Cheryl, bago ko sagutin yung tanong mo, nakalimutan kong sabihin, para po doon sa ating mga botante naman, paalala lang po sa publiko, pag tayo po ay nakakita ng public list, wag po natin itong pipicturan at ipopost po sa Facebook, sa social media, dahil po ay pwede rin po tayong makasuhan. Unless po ito ay ating impormasyon na pinost, okay lang po yun. Pero kung impormasyon po ito ng ibang tao, mag-iingat po tayo dahil pwede po itong makonsider na unauthorized processing. Director Cheryl, sa iyong tanong regarding sa online lending applications, ang online lending applications investigation po ng NPC, nagsimula pa po yan noong panahon ng COVID at tuloy-tuloy po. Ang rason kung bakit namin iimbestigahan ng online lending apps o OLA dahil po sa kanilang practices na nagsimula noon sa pagbibigay ng o pagtatanong o pag-a-ask ng permissions sa isang user. Halimbawa ho, si Asek Dale, halimbawa lang po Asek Dale, ikaw ay may pangangailangan, nag-download ka ng kanilang app, tapos hindi mo alam, binigyan mo sila ng permissions to access yung iyong photo gallery, ang iyong contact list, no? At iba't iba pang applications sa iyong telepono nang hindi mo nalalaman. So ito po ay dating inimbestigahan namin at nagpa-cease and desist order tayo sa mga online lending applications. Ngayon naman po, ang isa sa mga malaking concern ng online lending applications ay yung kanilang collection practices. Meaning to say,
pagka po kayo ay hindi nakapagbayad, hindi ko po nilalahat, may mga ibang online lending applications na kapag sila po ay nangongolekta, sila po ay namamahiya, nagpo-post sa mga social media na ito pong taong to ay hindi nakapagbayad. Sila po ay gumagamit ng mga impormasyon na dapat hindi i-release sa publiko, na nakuha po nila mula sa mga nangihiram o umutang at gumamit ng kanilang online lending application. So, karamihan po dyan sinasabi na ito po ay hiwalay ang collection agent sa kanilang kumpanya. Subalit, under the Data Privacy Act po, tinatawag na mga processors itong collection agents. At lagi po nating tandaan na ang liabilidad ho ng processor ay konektado sa controller. Ibig sabihin, ang processor dapat mangongolekta lang siya base sa instruction ng controller. So hindi po pwedeng i-deny ng mga collection agency o ng kumpanya ng online lending na hindi ho kami ang may gawa ho ng mga pagte-text niyan, pagpo-post dahil sila ho ang controller. Ibig sabihin dapat sila yung nag-uusap kung ano lang yung dapat nilang gawin sa pagkolekta ng utang at sa tamang pamamaraan. Kaya ho ito ay mga aming binabantayan. Kasi ho yung iba nagpo-post ho ng mga litrato, ng mga impormasyon na hindi naman ho pampubliko, at mga details na dapat doon lang sa controller at sa humiram ng pera. DepCom, meron na po bang mga may mga nakasuhan na po ba on this na mga online lending apps? At ano po yung aksyon na ginawa ng NPC o ginagawa ng NPC sa mga online lending apps na patuloy na lumalabag sa data privacy law? At may sanctions. Ano po yung possible sanctions na harapin nila? Yes, Asik Dale, no? In fact, marami na tayong cease and desist order simula noong 2020 at patuloy pa rin po nating binabantayan yung mga online lending applications. May mga pending hong kaso sa National Privacy Commission at tayo ay patuloy na nag-iimbestiga sa mga complaints na dumarating sa amin. Ano ho ba ang pwedeng mangyari sa mga online lending applications? Nandyan na ho ang cease and desist order. Ibig sabihin, ipapatigil po ang operasyon ninyo. Nandyan rin ho ang fines and imprisonment. Sa batas ho ng Pilipinas, sa Data Privacy Act, isa po tayo sa may pinakamahigpit na batas. Meaning to say, kapag po tayo ay nag-violate ng Privacy Act, bukod ho sa administrative fine, pwede po tayong magkaroon ng fines at ikukulong ho ang responsibilidad na individual na nagkasala o sanhi ng pagmaling proseso ng impormasyon ng Pilipino. Kaya patuloy po ang ating ginagawang aksyon, investigasyon, at kung meron po kayong alam na violation o sa tingin nyo ho ay may pagkakamali ho ang inyong inutangan, pwede po tayong mag-email sa sprint@privacy.gov.ph. So that's sprint@privacy.gov.ph, o po pwede rin ho namang magreklamo sa aming Facebook and social media accounts sa National Privacy Commission. Sir, bukod po dyan sa mga nabanggitin nyo, meron pa po bang ibang means kung saan po nila pwede pong i-report ito pong mga ganitong online lending applications po? Yes, Direk Cheryl, no? Pwede rin pong pumunta sa aming opisina at pwede rin hong tumawag sa aming telepono. Ito po ay ang mga detalye ho ay matatagpuan sa aming website sa npc.gov.ph. Kumbaga marami po tayong channels para magreklamo sa social media, sa aming email, in person po at sa telepono. So lahat po yan in-entertain namin. At sa National Privacy Commission ho mismo ay round the clock po kaming o-observe kung meron bang mga violations na nangyayari that has been reported or posted in social medias or sa mga news outfits tulad po ng inyong show. So pinapakinggan din po namin yan. DepCom, balikan ko rin yung sinabi mo kanina na yung nabibigyan ng access sa phone book, sa photos, ano ba yung pwede nating reminder sa public? Kasi syempre malamang yung iba doon, hindi naman nila alam na pinapayagan na nila yung online lending apps to access their phone. Tama yan, Asik Dale, no? Paalala lang po sa ating publiko bago po tayo mag-accept. Kasi usually po itong mga apps na to naka-automatic check na yung kanilang paghingi ng permission. Ngayon po, ang maibibigay nating advice is to uncheck those boxes. Tanggalin po natin yung mga check, no? Kung isa lang po yung check doon at ibig sabihin pinagsasama na po nila lahat, bawal po yun. Naintindihan po natin na may mga kababayan tayong talagang gipit at kinakailangang manghiram, no?
Pero kung iisa lang po ang check, i-advise po namin, huwag niyo pong gawin yun. Kasi hindi po natin alam kung ano yung mga permissions na pwede nating ibigay. Lalo na po, karamihan sa mga kanilang privacy policies at practices ay napakahaba ho, no? At lahat naman po tayo halos guilty na mahirap pong basahin po lahat ng ito. Lalo na po sa ating mga kababayan na talagang nagmamadali at kailangan ng pera. Pero masasabi ko lang ho, kung isa lang po ang check dyan at kinakailangan yung i-check yon para magamit ang app, huwag nyo na pong ituloy at humanap na lang po tayo ng ibang online lending app. Dahil to be fair din, ASEC and Direct Cheryl, no, marami na rin pong online lending applications na in compliance with SEC, with the National Privacy Commission. At ito po ay suportado po natin. Meaning to say, magaganda ang kanilang mga privacy practices. At resulta po yan ng mga nangyari noong 2020 up until now, na alam nilang talagang nag-e-enforce ang National Privacy Commission. And also, I believe, the Securities and Exchange Commission. DepCom, paano naman po pinapalakas pa ng NPC ang mahakbang para sa data protection sa bansa? Patuloy po kaming umiikot ng bansa, ASEC Dale, no? Sa katunayan, meron po kaming programang tinatawag na Kabataang Digital. Ito po ay directed towards sa mga youth, sa mga teachers. Umiikot kami ng buong Pilipinas para bigyan sila ng edukasyon at awareness patungkol sa data privacy. Patuloy rin po ang National Privacy Commission sa pag-ikot sa buong Pilipinas para naman po magbigay ng awareness programs not just to students or youth but also sa mga personal information controllers, meaning to say mga kumpanya, whether government agency or private sectors. Kami rin po ay hindi na lang awareness program, nag-i-enforce na rin po talaga ang National Privacy Commission. Meaning to say, kami po ay pumupunta sa mga kumpanya, nagpa-privacy sweep para malaman kung compliant pa ang isang company sa mga requirements ng National Privacy Commission, whether that's government agency ho o pribadong sektor, pribadong kumpanya. So marami pong iba't ibang programa ang National Privacy Commission. In fact, meron din ho kami tinatawag na Data Privacy Competency Program para naman po ito sa mga gustong mas malaman pa ng in-depth ang data privacy at makatulong sa lakas ng awareness sa data privacy sa Pilipinas. So pwede po tayo pumunta sa ating Facebook, sa aming Facebook at website to know more about these programs. So magkakaroon din po kayo ng Privacy Awareness Week Awards ngayong buwan. Can you tell us more about this po? That's right, Director Cheryl. Base ho sa Proclamation number 527, ang last week po ng May ay diniklarang National Data Privacy Week. Ang ibig sabihin po niyan, tuwing huling linggo ng Mayo, magsi-celebrate po ang National Privacy Commission ng tinatawag na Privacy Awareness Week. In fact, meron po kaming 3-day activity na tinatawag namin. Ang tema ngayong taon po ay Global Privacy Matters, Navigating a Borderless Digital World and Expanding New Digital Professions. Ang layunin po namin magkaroon ng mga conversations patungkol sa AI, which is very important, lalong-lalo na sa panahon ngayon. Included na rin po ang cross-border data privacy, nandyan na rin po ang pag-comply sa National Privacy Commission. Lilinawin ko lang po, although may tinatawag kaming PAW, Privacy Awareness Week, ang privacy po ay hindi lang pang isang lingguhang aktibidades, no? Kaya ini-encourage po namin ang ating mga government agencies, privacy sectors, na kayo po ay makisama sa aming selebrasyon, either sa pag-post ng kanilang mga privacy activities. In fact, ngayong buong linggo, iba't ibang ahensya ho ang may mga selebrasyon, pati mga private sectors na nakikiisa sa National Privacy Commission. At ito po ay taon-taon naming ginagawa. But sabi ko nga ho, although malaking selebrasyon ito, nagaganapin ng Mayo 27 hanggang 29, ay ang privacy po ay all year round. Isang linggo lang po ito na talagang may malakihang activity in celebration of National Data Privacy Week. DepCom, may mga recognition awards na ipe-present on the Privacy Awareness Week. Pwede bang magbigay ng detalye? Ano ba itong mga awards or ano yung criteria para mabigyan ng award? Totoo yan, ASEC Dale. Nako, hindi ko mababanggit lahat ng criteria. Pero mayroong tayong tinatawag na PAW Awards, Privacy Awareness Awards. Paparangalan natin ang Data Protection Officer of the Year, Privacy Advocate of the Year,
privacy management program for organizations, no. Pag privacy advocate of the year, mean to say ito ay isang tao na talagang sumusuporta sa data privacy, naglulungsad ng mga programa para sa kanilang mga sa kanilang kumpanya or organisasyon, no, whether government or privacy sector. Nandyan rin ang Data Protection Officer of the Year. Kinakailangan na current DPO siya kasi required po ang DPO sa bawat government agency at private sector. So kung sino po yung mag-submit ng pinakamagandang mga programa na ginawa ng DPO for the entire year, doon po ay ina-assess namin, tinitignan namin kung ito ba ay angat sa iba. Meaning to say, aside sa normal requirements ng National Privacy Commission, ay may iba pa po itong mga ginagawa upang palakasin at pagalingin ang kanilang data privacy practices. So, iba't ibang categories ho yan, hindi ko mababanggit lahat, but yun po yung mga tinitignan namin. At higit sa lahat, dapat ho, wala hong kaso sa NPC ang kanilang organisasyon. Mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan. Mensahe lang ho ay sana po involved po tayo sa lahat ng data privacy activities. Magbasa po, makinig at makilahok ko sa mga iba't ibang aktibidades at bukas po ang NPC sa inyong questions or comments. Salamat po.